Dinaos nung Biyernes ang isang makasaysayang pagkikita ng dalawang pinakamakapangyarihan na leader ng mga bansa sa ating kasaysayan or sa ating panahon ngayon, ang presidente ng Amerika, si Donald Trump, at ang presidente ng Russia, si Vladimir Putin. Marami ang nag-expect kung ano mangyayari, bagamat hindi sila nagkasundo doon sa final deal, ay mayroong pag-asa pa daw na matupad yung hindi lamang ceasefire kundi peace agreement talaga. Ang nakakagulat dito ay even yung mga Democrats na kalaban ni President Trump ay nagsasabi na kapag nagkaroon ng pagtigil ng gyera sa Ukraine ay kahit si Hillary Clinton ay inonominate para sa Nobel Peace Prize ang kanyang pinaka-inehate na kalaban na si Donald Trump. Pinapakita dito na sa ganitong makasaysayang panahon ni Donald Trump, kapag siya'y nagtagumpay sa pagpapatigil ng gyera sa Ukraine, marahil ito ang isa sa pinakamagiging dakilang gawa niya sa kasaysayan o ambag. Well, kung meron tayong titignan na dakilang ambag o dakilang act sa kasaysayan nitong si Jacob, may isip nyo ba na ito ay papasok hindi sa Genesis 35 or 28, kundi sa Genesis 48. Ano ba ang meron dito sa Genesis 48? Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin natin, ito ang inspired, inerrant, infallible Word of God. After this, Joseph was told, "Behold, your father is ill." So he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. And it was told to Jacob, "Your son Joseph has come to you." Then Israel summoned his strength and sat up in bed. And Jacob said to Joseph, "God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me and said to me, Behold, I will make you fruitful and multiply you and I will make of you a company of peoples and will give you this land to your offspring after you for an everlasting possession. And now your two sons who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. And the children that you fathered after them shall be yours. They shall be called by the name of their brothers in their inheritance. As for me, when I came from Padan, to my sorrow, Rachel died in the land of Canaan on the way, when there was still some distance to go to Ephrath, and I buried her there on the way to Ephrath, that is Bethlehem. When Israel saw Joseph's sons, he said, "Who are these?" Joseph said to his father, "They are my sons, whom God has given me here." And he said, "Bring them to me, please, that I may bless them." Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see. So Joseph brought them near him, and he kissed them and embraced them. And Israel said to Joseph, "I never expected to see your face, and behold, God has let me see your offspring also." And Joseph removed them from his knees, and he bowed himself with his face on the earth. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near him. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, "The God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life, long to this day, the angel was redeemed me from all evil, bless the boys, and in them let my name be carried on, in the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth." When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. And it took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. And Joseph said to his father, "Not this way, my father.
since this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know my son, he also shall become a people, and he also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations. So he blessed them that day, saying, By you, Israel, will pronounce blessings, saying, God make you as Ephraim and as Manasseh. Thus he put Ephraim before Manasseh. Then Israel said to Joseph, Behold, I am about to die, but God will be with you and will bring you again to the land of your fathers. Moreover, I have given you rather than to your brothers one mountain slope that I took from the hand of the Amorites with my sword and my bow. This is the shocking word of God. Mga kapatid, ang chapter na ito ay ang simula ng pagtatapos ng section ng Genesis at yung narrative ni Joseph. Sabi ni Gordon Wenham, the opening of a new section in chapter 48 is signaled by the after these things is an important structural marker throughout Genesis, and the close is in chapter 50, verse 26. So in other words, pinapakita dito yung summary ng rest of the chapters ng chapter 48 hanggang 50. Si Jacob, bibless niya yung mga anak ni Joseph. And then, si Jacob, bibless niya yung mga sarili niyang mga anak. And then, si Jacob, mamamatay siya sa Egypt. At siya ay ililibing sa Canaan. That is chapter 49 hanggang sa chapter 50. And then si Joseph, i-reassure niya yung kanyang mga kapatid na pinatawad niya sila kahit wala na yung tatay, hindi sila kailangan mag-alala because God has turned their evil into good. Therefore, Genesis 48 is still connected with Genesis 47. Ito yung sabi ni Joel Beakey na happy chapters. Pinagpala ni Yahweh ang Egypt, pinagpala pinagpala si Israel at ang kanyang mga anak. Pinagpala din si Pharaoh sa huli. Pinagpala din si Joseph at ang kanyang pamilya. Lahat dito pinagpala. Wala dito ang kawawa dahil lahat sila ay tumanggap ng pagpapala. Genesis 48 tells exactly that story kung paano pinagpala ng Diyos ang mga anak ni Joseph. Di ba yun yung nakita natin last week, that as years pass and glory nears, the believer will not settle for this world's best, but God's. Si Jacob, nandun na siya sa best of the lands, sa Goshen, yet ang hinangad pa rin niya yung galing sa Panginoon, ang promised land. Well, alam niyo po, ang pangalan ni Jacob at ang story niya, it's all over the pages of Genesis. In fact, in almost half of Genesis, you will see his name. Ganyan siya kaimportante sa redemptive story ng Bible. Napakarami niyang mga kasalanan, napakarami niyang mga sama ng loob, napakarami niyang mga acts of faith and acts and blessings, but there was also a time ay parang nasa hukay ang kanyang buhay. Meron panahon na parang nasa mountain top ang kanyang buhay. But if you can only choose one incident sa buhay ni Jacob, let me just ask you, mga kapatid, one incident sa buhay ni Jacob at tatawagin itong greatest moment of faith niya. Pwede nating sabihin na this will be the greatest act of his faith. This will be the most remarkable exercise of his faith. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang karanasan ni Jacob na pwedeng tawagin na greatest act of his faith, greatest demonstration of his faith, the most remarkable act of his faith? Well, kung kayo ay yung mga na usual na nagbabasa ng Biblia, isipin nyo, ano kaya ang nangyari kay Jacob na pwede nating ma-identify that he is such a great man of faith? What would that be? Siguro marami tayong maiisip. Probably ito yung kanyang pagre-wrestling, di ba? With the angel of the Lord, na hindi niya binitawan hanggat hindi niya marireceive yung blessing ng Panginoon. O kaya naman, yung sa papunta pa lang siya sa kay Laban, at nung natulog siya,
na-meet niya ang Panginoon sa Bethel, dun sa Luz. At doon ay may nanaginip siya, may isang mahabang hagdanan at balik manaog. Itong mga tao o mga anghel, at marahil sasabihin natin, ito yung event na most remarkable sa kanyang pananampalataya. O kaya naman, ito yung panahon na pinangalanan niya ang kanyang mga anak base doon sa kagustuhan ng Panginoon. O kaya nung nakita niya, nalaman niya si Joseph buhay, ay bumalik siya, ay pumunta siya sa Egypt kahit na siya ay may edad na. Now, tingin niyo, yun ba yung greatest acts of faith nitong si Jacob? Well, siguro, iisipin ninyo, ano nga ba ang greatest acts of faith nitong si Jacob? Well, kakailanganin natin dyan ang interpretation ng New Testament. Kung ang author ng Hebrews ang tatanungin, para sa kanya, there is that one event that can be described na nakapag-attract ng attention ng author ng Hebrews na sa dami niyang pwedeng ikwento sa Hebrews 11 patungkol kay Jacob. Ito ang binigay niya at kinuwento niya at binanggit niya sa mga ginawa ni Jacob. Para lang, bitinin ko lang kayo ng konti, isingit ko lang, no? Si Jacob kasi, di ba, nandito na siya sa deathbed niya. Dito sa Genesis 48, 147 years old na siya. 130 siya nung nagkita sila ni Pharaoh. 17 years na ang pamamalagi niya sa Egypt. Bukang bibig niya, dati pa yung kanyang kamatayan. Very depressing ang kanyang pampagdud sa salarawan. Ngunit nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa balitang natanggap niya na ang kanyang anak na nawawala for 22 years ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Egypt aside kay Pharaoh. But now, the father of the 12 tribes of Israel is now finally dying. Ito yung dati, gusto niya mamatay or gusto na niya mamahinga, pero ngayon, totoo na ito. His name has occupied almost half of the book of Genesis. Ngayon, ready na siya na mamaalam. While some people approach death in the most gloomy and dejected way, gusto kong i-emphasize sa inyo dito si Jacob kakaiba. That at the moment of life's final breath, maraming mga tao, they are able to make an impact for God and for others. And in this case, si Jacob ganun siya. Habang ang buhay niya, it was filled with many decisions and mistakes na gusto niyang pagsisihan. Sa kanyang deathbed, makikita natin he was shining like a diamond. Bakit? Si Jacob, dito sa kanyang deathbed, kahit marami siyang pagkakamali nung siya'y buhay, akala natin, di ba, parang sinayang na niya ang buhay niya noon pag ikaw ay may edad na, wala nang pag-asa. But here is a passage na si Jacob, sinasabi niya, the best is yet to come, at yung greatest act of faith niya nangyari, hindi nung siya ay bata pa, the greatest act of faith happened during the final days of his life. Not when he wrestled with the angel of the Lord in Peniel, not when he met God in Bethel before going to Laban his uncle. The lens of the inspired comment of the New Testament says this in Hebrews 11:21. Ito lamang ang comment ng Hebrews author pagdating sa pananampalataya at sa buhay ni Jacob sa verse 21. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. Dito ni-record sa Hebrews 11, nung si Abraham, ang greatest, ang crowning time ng kanyang faith ay nung tinawag siya ng Panginoon. Ang sabi pa ng Hebrews 11, he went out not knowing where he was going, pero sumusunod siya sa Diyos. Binanggit si Moses, he chose the reproach of Christ more than the pleasures of Egypt. But now, ang daming pwedeng masabi dito sa buhay ni Jacob, bakit ang sinabi ng New Testament sa atin, his greatest act of faith na naka-attracts ng attention ng authors ng Hebrews is this chapter 48 where he blessed the sons of Joseph. Well, it may look so simple, pero hindi natin maintindihan ng 48 na Genesis kung hindi natin to titingnan sa spirit-led eyes ng Hebrews author.
The Spirit-led eyes ng Hebrews author cannot be wrong. The interpreter of the Old Testament is the New Testament. Alam niya noong ginawa ni Jacob na siya, kahit na ay mahina na siya, halos walang-wala na siyang lakas, kahit sa huling bira ng lakas niya na ginather niya lahat ng strength niya nung nalaman niyang darating si Joseph, dala-dala niya ang kanyang dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim, ay talagang umupo siya doon sa kanyang bed at malakas at yung lahat ng kalakasan niya kinuha niya at matatag na nanindigan si Jacob na pagpalain itong si Ephraim na nandito at si Manasseh na nandito, kinross niya ang kanyang mga kamay, pagpapakita na kahit sa huling hininga ng kanyang buhay, si Jacob ay nananatiling matatag sa paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Kahit na sa huling oras ng kanyang buhay, nakita niya ang mga pangako ng Diyos ay masasandalan. This is his 147th year. Hinang-hina na siya. Napakadali sa mga oras na ito na manghina din ang pananampalataya, mawalan ng gana sa pananampalataya. But look, mga may edad po natin dito na mga seniors, o kaya naman nafe-feel nyo na may nagkakaedad na kayo, o kaya naman kabataan kayo pero nakikita nyo to. 147th year, itong si Jacob, imbes na siya'y manghina dahil nanghihina ng katawan niya, siya ay naging malakas sa pananampalataya. No wonder the Hebrews author with inspired interpretation said the greatest act of faith, the crowning element of his faith was not when he was young, but when he was old and he asserted his leadership over his household at sinabi niya, ang bagay na ito mangyayari kahit ako ay mamamatay. As far as the new covenant is concerned, this is the crowning element of Jacob's faith in all his life for 147 years. And that is our message. Our greatest act of faith is when we hold on to the Word of God strongly, even at our weakest. Our greatest act of faith is when we hold on to the Word of God strongly, even at our weakest. Kung hahanap ka ng panahon na napakadali para kay Jacob bumitaw sa kanyang pananampalataya, ito na yon. Nangihina na siya, wala na siyang kalakasan sa kanyang pisikal na katawan, madali na sa kanya na bumigay. Pero dito natin makikita mas lalo niyang pinanghawakan, niyakap ang pangako ng Diyos. At pwede nating i-apply yon sa sarili natin, na sa atin, our greatest act of faith is when we hold on to the word of God's promise strongly, even at our weak disposition or weakest situation. Alam niyo mga kapatid, having genuine faith is the means of God para mag-commune sa atin. Even when our faith is weak, if it is genuinely reaching out to God in sincerity, ina-accept ng Diyos at ino-honor ang faith na yan. The more important issue is the object of our faith, not yung faith natin mismo. Because our faith trusts in its object, and in this case, ang Panginoong Diyos. Nagtitiwala ang faith natin sa Diyos. But having said that, God honors great faith. Faith is admirable and remarkable that a man like Abraham ay naging father of our faith dahil pinagtiwalaan niya ang Diyos at sinunod niya, not knowing where he was going. Kapag mahirap ang sitwasyon, mahina ang ating pangangatawan, kayo pong mga nakakaranas nito na parang hinang-hina na kayo, talagang kayo ay walang lakas, dapang-dapa na kayo, against all odds, ika nga, napakadaling bumigay at mawala ng pananampalataya. But look at Jacob. Pwede pala na sa oras na ikaw ay sobrang hina, doon lalabas ang pinakadakilang pagsampalataya mo sa Panginoon. Now, dito napakaganda ng chapter 48. Siguro pag binasa natin kanina na intindihan nyo at least sa surface, pero I hope as we delve into chapter 48, biglang mag-iiba ang inyong makikita dahil napaka-rich nito sa kahulugan. Papakita ko sa inyo paano dinemonstrate ni Jacob yung paghawak niya strongly at his weakest doon sa salita ng Diyos. May dalawa akong points. First,
acting upon God's promised will. Siya ay kumilos according sa pinangakong kalooban ng Diyos. At hindi lamang yon, ikalawa, submitting to God's inscrutable ways. Siya ay nagpasakop doon sa hindi maintindihan at may paliwanag na pamamaraan ng Diyos. Ito yung dalawa na makakita natin na naging dakila ang kanyang pananampalataya. Umpisa natin dun sa una, acting upon God's promised will. Tingnan nyo dito sa verses 1 to 7. Jacob recalled to Joseph Yahweh's promise to him in the past as his basis for adopting his grandsons as his own son. So nung nagkausap si Joseph, dinala niya yung kanyang mga anak. Doon ipinaliwanag ni Jacob yung pangako na Yahweh sa kanya nakausap niya at ito magiging basihan bakit gagawa siya ng desisyon na aampunin niya yung dalawang anak ni Joseph. Sabi sa verse 1, "Behold, your father is ill." Alam niyo ba, trivia lang, this will be the first time sa buong Bible na babanggit ang isang tao ay may sakit. Si Jacob. Nakarating kay Joseph na may sakit ang kanyang ama, so therefore, with a sensitive spirit, si Joseph nag-rush siya, binisita niya ang kanyang ama. But what is notable here is dinala niya yung kanyang dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim. Hindi yun aksidente na parang, tara, pasyal lang tayo kay Lolo. This is already a bold act of faith. Alam na ni Joseph na magkakaroon ng ganito at may understanding na marahil sila sa ganung bagay. But gusto ko ipakita sa inyo, act of faith ang ginawa ni Joseph na ito na dinala niya ang kanyang anak na si Manasseh at si Ephraim. Napansin niyo, hindi binanggit yung kanyang asawa. Bakit? Because ang kanyang mga anak ay mga Egyptian born. They were yung sila lamang ay maging Israelita, ma-identify kay Israel, they will be abominable shepherds sa mata ng mga Egyptians. Baka mawawalan sila ng chance sa trono. Hindi naman malayo na naghahangad din sila ng trono sa Egyptian monarchy because ang second man or ang pinakakanang kamay ni Pharaoh ay si Joseph. Isipin ninyo, ang ginawa ni Joseph dito, kinalimutan niya yung future ng kanyang mga anak dito sa Egypt. By bringing them to Jacob, Joseph is choosing the covenant over Egypt. Kaya sa verse 2, sabi niya, "And it was told to Jacob, your son Joseph has come to you. Then Israel summoned his strength and sat up in bed." Alam niyo bakit binanggit pa na he summoned his strength? Kasi ito na nga, namamatay na. Malapit na siya mamatay, pero kinuha na niya lahat. Bakit? Nakita niya, para sa huling lakas ko, ibubuhos ko doon sa pangako ng Diyos. This is not just a simple matter. Upon hearing his son coming, minaster niya lahat ng strength niya, at para sa kanya, I will fulfill my final task. Kaya nga, greatest act of faith ito sa mata ng Hebrews. Dito natin makikita na iba na si Jacob. Malayo na siya sa pagiging passive at nag-a-abdicate ng responsibility. Now, he's taking full charge of his household. At siya na mismo mag-aayos ng kanyang apo, magiging anak niya. At yung mga anak niya, pagpapalain na niya, ibibigay na niya kung ano yung mga ipapamana sa kanya at mga prophecies sa kanila. The future of Israel will now be in Genesis 48 and 47. Ang ganda ng introduction ni Jacob sa kay Joseph. Verse 3, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. Dito niya unang na-meet ang Diyos. Di ba, nung nag-escape siya doon sa galit ni Iso, nung nakatulog siya, tinawag pa nga niya itong Bethel because nakita niya yung presensya ng Diyos doon, yung mga anghel nagbabalik manawag. Kinausap siya ng Diyos doon, pinangalanan niyang Bethel, and then nung umalis siya kay Laban, dumaan siya uli dito. At dito, nakita natin na solidify yung covenant lineage na punta hindi kay Esau, kundi kay Jacob dahil si Yahweh nagpakita kay Jacob doon sa Bethel. Sabi sa verse 4, sabi daw ni Yahweh, I will make you fruitful and multiply you, and I will make you a company of peoples and give this land to your offspring after you for an everlasting possession. Alam nyo ba, itong language na ito, galing kay Abraham to. Ito yung pangako ni Yahweh kay Abraham. This is the very reason bakit nandyan sila, bakit may ganito, bakit may pag-uusap. Yahweh made a promise to Abraham and to Isaac and now to Jacob. At ngayon mamamatay na si Jacob, mapapasa ngayon sa kanyang mga anak. Paano ito? Di ba si Jacob hindi lang isa ang papasahan niya.
12 tribes ang papasahan niya. Kaya nga, napakahalaga ng passage na ito. And even when he was weak and about to die, Jacob was brimming with thankfulness to the Lord and faith that everything God said will be fulfilled. Alam nyo, itong text na ito, it has immense power because ito yung magiging basis ni Jacob. Bakit magdedesisyon siya na pagpapalain niya yung kanyang mga anak? Sabi ni R. Kent Hughes, the point of Jacob's recollections of the promises here is that as heir to those promises, meron daw siyang right kung kanino niya ibibigay ang blessing. Bakit? Ano pong ginawa niya sa verse 5? Sabi niya, pakinggan nyo, your 2 sons who were born to you in the land of Egypt, before I came to you in Egypt, ano sabi niya? Are mine. Tinawag niyang, kung parang sa nagre-resell sa live Facebook, no, mine. Tinawag ni Jacob yung kanyang mga apo, these are mine. Si Ephraim and Manasseh shall be mine. 2 ulit pa. But tingnan niyo yung sinabi niya, as Reuben and Simeon. Ito yung mga passage sa scripture na pag binasa mo at pinag-aralan mo, matutulala ka muna ng mga ilang mga minuto. Alam niyo yung ginagawa ni Jacob dito? Jacob was adopting formally yung 2 anak ni Joseph, si Ephraim at Manasseh, hindi bilang grandsons niya, kundi magiging sarili niyang anak. They will be his own legal sons. Walang kawala ito dahil 2 beses inulit ni Jacob na aampunin niya. And Jacob is saying to them na kahit may nanay kayo na si Asenath, kahit kayo ay Egyptian, kahit pinalaki kayo bilang Egyptians, kahit lengguwahe ninyo ay Egyptian, kahit pananamit nyo ay Egyptian, kahit hindi kayo nagsasalita bilang Israelita, kayo ay magiging Israelita. Iiwanan nyo ang Egypt, ang mayamang lugar na ito, para dito sa kalooban ng Diyos. Sila hindi taga-Egypt, kundi magiging mga anak ng covenant. Iiwan nila ang kanilang identity kay Pharaoh. Anumang pangarap nila sa throne ni Pharaoh, iiwan nila yon. Ang magiging identity nila ngayon ay magiging anak sila ni Israel. Now, syempre, tanong nyo, paano sila magiging anak ni Israel? Kompleto na sila. Tingnan nyo yung verse 5. As Reuben and Simeon are. Alam niyo sa literal Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay ganito. Like Reuben and Simeon, they will be to me. Alam niyo yung ibig sabihin nito? This means that they will not only become legal sons, but they will displace their uncles Reuben and Simeon sa pagiging panganay. Nakakapangilabot ito. Yung apo niya, hindi lang niya ginawang anak, pero sila ang uupo doon sa pagiging firstborn ni Reuben. Suddenly, ang panganay ngayon ay si Ephraim at ang magiging ikalawang panganay ay si Manasseh. This is somewhat mind-boggling para sa mga taong nandito na nakikinig. Sino ba sina Reuben at si Simeon? Sila yung mga panganay ni Jacob. Pero alam natin, sila ay na-disqualify dahil sa kanilang mga kasalanan. Nakisiping si Reuben sa isa sa mga concubines or sa mga kasamang babae nila Jacob. Si Simeon, siya ang pumatay kasama ni Levi sa mga taga Shechem. Therefore, sila ngayon ay na-displace. Ito yung mga panganay ni Jacob, sila na ngayon ang panganay. What an astonishing act of grace. Dito sa Genesis 2:48, alam niyo kung ano mababasa niyo? This is the grace of adoption. Meron na kagad grace of adoption na pinapakita sa atin. Na pagdating sa New Testament, hindi na tayo mahihirapang umunawa. Ang mga apo magiging firstborn son ni Jacob. If Reuben and Simeon are children 1 and 2, Ephraim and Manasseh will be children 1 and 2. Siguro, sasabihin niyo, meron ba tayong text sa scripture na sinabi yan? Meron po. Sa 1 Chronicles 5:1 and 2, pakinggan ninyo. The sons of Reuben, the firstborn of Israel, he was the firstborn, but because he defiled his father's couch, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel, so that he could not be enrolled as the oldest son. Ang naging oldest son ay si Joseph dahil sabi niya doon, yet the birthright belonged to Joseph. Fast forward, the Lord fulfilled this text
by having the tribe of Ephraim and the tribe of Manasseh. Yung dalawang anak ni Joseph, imbes na apo sila, naging status nila, tribe of Ephraim, tribe of Manasseh. So popular and so powerful si Ephraim na yung buong kingdom ng mga nagrebelde sa Diyos, tinawag yon na the tribes or the group of Ephraim. Now, paano mako-confuse? Baka biglang, paano yung mga, baka magkaanak akong iba? Saan sila? Nilinaw na ni Jacob sa verse 6, and the children that you fathered after them shall be yours. Si Ephraim at si Manasseh lang ang may patriarchal status. Just in case si Joseph magkaroon pa ng anak, there would be no complication as they would be incorporated into these two tribes. So magkakaanak siya, papasok sila doon sa tribe ni Ephraim at ni Manasseh. Ganito ang nangyari sa tribe ni Joseph. Now, sa verse 7, sabi ng mga scholars, bakit may verse 7 dito patungkol kay Rachel? Anong ginagawa ni Rachel dito? Rachel died in the land of Canaan on the way. Well, kinuwento niya yung untimely death ni Rachel para ano? Para dahil naging emotional lang? I don't think so. Most likely explanation niya dito, pinapakita niya, nire-remind niya na justified na maging dalawa ang manggaling kay Joseph for some reasons. Number one, ang isang reason dito ay si Rachel, konti lang yung anak niya. Si Jacob, si Joseph lang at si Benjamin. Kung hindi pa yon dadagdagan, di ba sa totoo lang, si Rachel ay dapat magkaroon ng consolation sa Israel dahil si Rachel naman talaga ang mahal nitong si Jacob. Niloko lang siya ni Laban, kaya nagkaroon ng Leah, kaya nagkaroon ng Bilha, nagkaroon ng Zilpa. So si Rachel, sabi niya, untimely yung death, dapat marami pa siyang anak. So ang gagawin natin ngayon, yung dalawa mong anak, lalagay natin ngayon dito para dumami kayo. Siyempre, tanong nyo, hindi ba unjust yun? Hindi po unjust. Kasi si Joseph, dahil siya na ang nagmana ng firstborn, isipin nyo, kung natuloy, hindi siya niloko ni Laban, ang magiging firstborn sino? Si Joseph. At ano ang law? Ang firstborn may double portion. Which means, tama lang, na may double portion ngayon si Joseph doon sa tribes of Israel. Kaya yung isang part, si Ephraim, at yung isang portion kay Manasseh. Perfect. Ang salita ng Diyos ay coherent. Ang salita ng Diyos ay ifulfill niya. Lahat na sinabi niya, wala na mawawala ni isa. And since Rachel, di ba, siya ang binigay ng Panginoon sa kanya, namatay siya, pinapakita ito na ang Diyos binalikan niya lahat ng mga pagkukulang ni Jacob at ang consolation ngayon kay Israel. Now, ang gusto kong ipakita sa inyo dito, si Jacob at the last minute ng kanyang buhay, lahat ng kanyang oras, ang makikita nyo dito sa panghihina niya na natili siya, na matatag, na nagtitiwala sa salita at sa pangako ng Panginoon. At umakto siya according doon. Hindi na siya nag-deviate, hindi na siya nanloko, hindi na siya nag-deceive, hindi na siya gumawa ng mga mandrakes or kung anumang mga paraan para ma-achieve niya yung gusto niyang mangyari. Lahat ngayon ginagawa na niya according doon sa verse 3 na promised will ng Panginoon. And that is the point here. God's people may be weak, but His promises remain strong. And He will find a way to fulfill all of them. Kung may nakakaalam dito, si Jacob na yon. 22 years ang aking anak, akala ko patay na. Siya yung panganay ko kay Rachel, siya ang firstborn, pero buhay pa pala, may dalawa pa pala siyang anak. Nakita na ni Jacob, tama na yung pagmamatigas ko. Ako'y aakto na ayon sa pangako ng Panginoon. Yun ang mangyayari dahil yun ang sinabi niya. If that promise is thoroughly reliable, maaasahan, masasandalan at makapangyarihan, at ito ang nakita mismo ni Jacob sa pangako ng Diyos sa kanya, kaya ng Diyos gumawa ng milagro at lumikha ng pagpapala. Imaginein mo, akala na niya wala na si Joseph, nadagdagan pa ngayon ng 2 tribo ang kanyang pamilya. Ganon ang ginawa sa mga anak ni Joseph. Inadapt sa kanyang family. Kahit nangihina na ang katawan, ay maaari palang mag-init sa pananampalataya ang taong nasa ganitong sitwasyon.
na magiging kabaligtaran siya ng nakaraan niya. Jacob finally saw by faith. No wonder, sa inspired interpretation ng Hebrews author, hindi pwedeng magkamali yon. Sabi niya, by faith, Jacob blessed the sons of Joseph. Akala natin, no, blessed lang ng ganun yon, pero may matindi palang turmoil at paglaban sa puso ni Jacob. Yung ginawa niya na yon, na pinaglaban niya ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, possible sa mga may edad na ang kanilang mga taon na paparating o nalalabi ay ang maging kanilang best years to live by faith in the promises of God. Minsan naririnig natin, ay may edad ka na, sinayang mo na ang buhay mo. Probably totoo yun. Pero dito kay Jacob, pinakita niya that our years pala habang tumatanda, pwedeng this would be the best of our years. It is so easy sa mga panahon na yan at ang ganyang sitwasyon na mahulog sa despair. Alam natin, kapag may edad ka na, napakadali na mahulog sa self-pity. Pero ang mata ng Panginoon sa pananampalataya ang magtatawid sa iyo para malampasan mo ang halos imposibleng bagay na dahil ang pangako lang ng Diyos ang gagawa ng paraan. Paano ba nagkaroon ng kapangyarihan si Sarah to conceive? Ayon sa mata ng New Testament. Pag tinignan mo lente ng New Covenant o New Testament, sabi ng Hebrews 11:11-12, sabi niya, by faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. She considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of the sand by the sea. Anong ginawa daw ni Sarah? Bakit nakaya niya magtiwala kahit may edad na siya? Ang sabi niya, she considered him faithful who had promised. Tinuring niya, tapat itong kausap ko. Sabi niya, he is good as dead. May edad na yung kanyang asawa. Hindi na ito pupwede na magkaroon ng anak kung tutuusin. Pero sabi ng Romans 4:19-21, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was good as dead. Ayan na naman. Since he was about 100 years old, and when he considered the barrenness of Sarah's womb, no unbelief made him waver concerning the promises of God, but he grew strong in his faith and he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what He promised. Ano yung words laging ulit-ulit doon? Convinced, considered, convinced. Lahat ang sinasabi dito, kinonsider nila, convinced sila na kaya ng Diyos gawin ito kahit sila ay barren, kahit sila ay mahina na, they are good as dead. Alam ko naman yung conflict sa isip natin. Siguro iniisip natin, malalakas silang mga mananampalataya kasi nakakausap nila yung Diyos mismo noon. Nagpapakita siguro ang mga anghel noon. May boses silang naririnig. Ako, wala nga akong boses naririnig ngayon. Papaano naman ako lalakas ang pananampalataya? Ikaw, walang nangyayari sa paniniwala mo. Madalas may panalangin ka, hindi nasasagot. Walang nagbabago sa sitwasyon mo. Tila parang walang naririnig ang Diyos, parang walang boses kang naririnig, walang specific na senyales ang kalangitan sa iyo. At isa pang hirap ng sitwasyon mo, parang wala nangyayari, nagkukulangan ka marahil. Sa alam mo sa Bible, bago ka lang sa pananampalataya, ang dami mong excuse. Siguro hindi ako katulad nila Jacob, hindi ako katulad nitong mga sila Sarah, sila Abraham at marami ka pang dahilan. Pero gusto ko sabihin nito sa iyo, alam mo ba na sina Jacob ay minsanan lang kinausap ng Diyos? Pero lahat ng mga tao na nabuhay after nung si Kristo'y naipako sa krus dito sa New Covenant, sila'y may access sa throne of grace 24/7. Hindi mo kailangan maghintay ng mga taon o pumunta sa Bethel para lamang makuha ang confidence na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa New Covenant, may isang confidence ang lahat ng mananampalataya na dito ka titingin at dito tiyak, sigurado, may confidence ka na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako.
Nagagawin niya kahit imposible, kahit mahirap, na ipagkakalob niyang lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka iiwan, pababayaan, nasasamahan ka ng Panginoon. Ang confidence mo hindi isang lugar na tinatawag na Bethel. Something greater and better than Bethel. And that is Golgotha, the cross of Christ. Pag nakita mo ang cross ng Panginoon, nare-remind ka, ganito kaseryoso ang Panginoong Diyos sa mga pangako niya, na hindi niya kailanman ipapahiya ang sarili niya. Doon sa krus, nakikita natin yung confidence natin na ginawa ng Diyos. Tutuparin niya lahat ng pangako niya. All His promises, because in Him, all His promises are yes. Walang no. Sa krus, makikita natin ang commitment ng Diyos sa atin. Kahit mukhang wala ng pag-asa, ang kalagayan natin, kahit may edad na tayo, may sakit, mahina na, marumi, o walang may pagmamalaki, walang masasandalan. Si Jacob, nakita natin yung milagrosong paraan ng Diyos, ang kanyang mga apo, ginawa niyang mga anak because of the grace of redemption, adoption. Even sa Old Covenant, mayroong grace of adoption para lamang matupad ang pangako ng Diyos. How much more sa New Covenant sa panahon natin? Di lamang adoption sa pamilya ni Jacob, kundi adoption sa pamilya ng Diyos. Kinukuha ang family name ng Diyos. Pinapapasok tayo sa kanyang tahanan at kasama tayo sa kanyang hapunan. Mamaya maglo-Lord's Supper tayo, paalala ito na adopted son of God ka, kasama ka sa piging, doon sa dinner table ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka bisita, hindi ka lamang isang bastardo. Ikaw ay tinuturing na anak. You bear the family name of God. Ikaw ay bagamat anak ng dyablo noon dahil sa kasalanan, nilinis at pinagkalooban ng pamilya ngayon at ngayon, ikaw ay heir ng lahat ng mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga nila, ang adoption daw ang pinakadakilang pagpapala ng Diyos sa Kristyanidad. Dahil sa adoption, tinatanggap daw nito ang lahat ng mga ibang pagpapala. Isipin nyo, pwede tayong patawarin ng Diyos sa lahat ng masasamang ginawa natin, pero pwede niya tayong gawing anghel niya na servants. Pero sa adoption, receive natin, mamanahin natin ang lahat ng minana ni Kristo. That is adoption. Pwede tayong patawarin ka lang, pero hindi ka maging anak. Pero dahil sa adoption, nakukuha natin ang lahat. Sa adoption ng Panginoong Hesus dito sa Bagong Tipan, sobrang nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kung ganito kabuti ang Diyos sa Bagong Tipan, ano ang panghamon sa atin? Do not let unbelief delay or deny the promises of God made for sinners like you. Huwag mong i-delay, huwag mong i-deny, huwag mo kaya mag-i-delay dahil sa unbelief. Nandiyan ang pangako ng Diyos to be received by faith. Meron palang pampipigil para hindi mo ma-receive kung meron kang unbelief. Sabi nga nila, ang pinakamarahas na movie noon, bago dumating yung Deadpool sa Marvel Cinematic Universe, ay ang Logan. Doon sa movie na yon, nandun yung mga, pinakita yung parang katapusan na ng mga X-Men o yung X-Gene. Paano na-suppress yung X-gene? Yun ang problema lagi sa narrative ng X-Men. Nag-i-inject sila ng anti-X-gene sa kanilang pagkain. Di nila napapansin. Nasusuppress ang kanilang mga genes at nangihina sila. And in the same way, ganito, if there is that gene of unbelief, if there is that spirit of unbelief, totoo na walang makaka-frustrate sa mga pangako ng Diyos. Ngunit ang mga pangako na ito ay niloob ng Diyos na tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito nagiging dakila ang pananampalataya ni Jacob na kahit siya'y mahina, halos manghihingalo na, hindi siya nagkaroon ng pagdududa. On the contrary, he became strong in his belief in the Lord that God will provide his needs, that the Lord has promised to them. With so many voices of unbelief today and so many apostasies and hatred to God. Parang ang hirap maniwala, no? At maging vocal sa pananampalataya sa Diyos. Well, our true strength and hope and example is none other than the true Israel. Si Jacob ay si Israel. Tinawag siya dito, hindi Jacob, kundi Israel. But look at this. This Israel is the lower and the inferior kind of Israel.
There is a true Israel sa scripture na punong-puno ng pananampalataya. Yung true Israel na ito, sumandal siya sa lahat ng pangako ng Diyos. Kahit pa siya ay dumating sa puntong mamamatay siya, hindi siya nagduda sa salita ng Diyos. Yan ang pag-asa mo, yung true Israel. Siya ang nagbibigay ng lakas at walang lakas sa mga walang lakas, sa mga may hina ng pananampalataya. Diba? He gives grace to the humble and He helps our unbelief. Sabi sa Mark 9:23-24, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believes. Ano sabi sa verse 24? I believe, help my unbelief. May unbelief ka ba ngayon? Hindi si Jacob ang makakalutas doon. Hindi ang kagustuhan mo lang maging katulad ni Jacob. Ang makakalutas sa unbelief mo is Christ, the true Israel. Yung nanalangin, help my unbelief, lumapit ka. Kay Jesus, siya ang tunay na makakapagpalaya sa iyo. Now, ang isa pang hamon dito, ano ang tugon mo ngayon sa mga pangako ng Diyos? Kapag ikaw ay mahina, kapag madami ang tukso, kapag ikaw ay naiipit, kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay napagbibintangan, ikaw ba ay madaling bumigay, mawala ng pag-asa, tumitingin ka ba sa Panginoon? Ang ebanghelyo ay nagre-redeem. Pwede kang lumapit at tumingin sa Panginoong Jesus. It doesn't care. I don't care kung ikaw ay noon hindi nakatingin sa Diyos. That's the beauty of the gospel. The gospel is the message of redemption. You can redeem yourself. You failed before, but in the gospel, there is a chance. There is hope. Lumapit ka sa Panginoon. Every time na lalapit ka sa faith by faith, hindi ka mapapahiya. Another application, let me just address those who are entering the old age because this is so clear sa scripture na binasa natin. Yung mga dito po na nasa 50s, 60s, meron ba 70 dito? Kayo po ay ginagalang namin, kami ay nakatingin sa inyo. Pero alam natin, old age is very different. And it could be difficult at times. Diba? Pag may edad ka na, hirap bumangon, kahit sa bed mo lang. Dati, kaya mong tumakbo-takbo, pero ngayon mahirap na. Tumayo at maglakad ka lang ng matagal, hindi na kaya. Nandun yung tinatawag na downhill. Lahat, pababa. Yung lakas mo, kumonte. Di lang yon, downsizing din. Downsizing. Nagiging maliit din ang buhay mo. Napansin mo ba? Napansin niyo po ba yon? Yung kinakain nyo, kakarampot na lang. Dati kaya nyo kumain sa buffet, lechon. Ngayon po, kahit lechong manok, hindi. Hindi mo na i-enjoy ang buffet. Gusto mo, maliit na lang din na crowd. Ayaw mo na yung maingay at mararaming tao. Yung bahay mo, liliit na rin. Kasi iiwan ka ng mga anak mo. Yung term nga ng English, nakaka-depress. Empty nesters. Talagang ina-emphasize na empty. Talagang ina-emphasize pa. Yung iba, hinahanap na lang ang bahay na maliit. Liliit na rin ang natatanggap mo. Liliit na yung pera mo. Liliit na yung natatanggap mong pagbati. Liliit na rin yung pag-alala sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. Yung pasasalamat nila, liliit na rin. Yung affections nila, lahat na yan liliit. Liliit ang napupuntahan mo at nakakaya mo na gawin sa buhay. And when that happens, yung mga may edad, let's admit this, it's so easy to be bitter, di ba? Madali pong mag-self-pity, mabilis magtampo, mapuno ng di magagandang pag-iisip sa mga bagay, hindi lingid sa kaalaman natin sa Pilipinas. Pag nagkakaedad tayo, di ba, lagi nang sinasabi, unawain mo na lang nagkakaedad. I'm saying this because I want to encourage you, mga nanay ko at tatay ko dito. Mga lolo at mga lolang Kristiyano, si Jacob, his twilight years were his best years. Yung kanyang panghuling taon, these were the years na nakita yung great faith niya. We thought that the best years are gone when you are old, but Jacob shows a gospel hope that in the hands of a patient and gracious God, the final years can be the best years of your faith. Pwede palang mas mapuno ka ng ningning at pag-asa sa salita ng Diyos, nanay at tatay. Pwede palang mas palaging marinig sa'yo ay pasasalamat at pag-iingat sa abundant grace ng Diyos katulad ni Jacob na ginawa dito.
that He has preserved you despite those silly and sinful and foolish decisions na ginawa mo nung bata ka, na pinabayaan mo ang pamilya mo, di mo nalagaan ang mga anak mo, yung sarili mong asawa, dami mong pinabayaang trabaho. Dami mo pala sigurong regrets. But like Jacob, you can tell your children and your grandchildren of the precious promises of God na ang buhay hindi lang puro pagyaman. Ang buhay hindi lang puro kayamanan at kasikatan at karangyaan. But it is also about joy, about confidence na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. That you have a Savior when suffering and death come knocking on your door. And who will be the best people na magtuturo sa iyong mga apo of that lasting pleasures only Zion's children can know, except you, na malapit na mapunta ang kaluwalhatian ng Diyos. Let me just be vulnerable to you. One of the greatest yet underappreciated blessings my 3 children, Geneva, Zurich, and Baby V had is that out of 4 grandparents that they have, one of them is a dear and faithful Christian who prays for them and loves them so much. 1 out of 4 may be not majority. 1/4 lang yun. But one of them is a dear Christian and it's still very rare and precious minority. Maraming mga lolo't lola na buhay na hindi sila Kristiyano. Maraming mga bata dito magkakaroon ng lolo't lola na hindi Kristiyano. And I would be grateful na meron na ako na lolo't lola or lola ang aking mga anak na Kristiyano, na nananalangin sa kanila. That is a great blessing. And one of the best underappreciated blessings yan ng mga apo. Kaya kayong mga anak, if you have an aging parent, the application of this sermon is, first, go to God. Pasalamatan mo ang Diyos ngayon na may magulang ka. Second, you can call them. Much better visit them. Nasa abroad, video call mo na yan bukas, mamaya. Kumustahin mo sila, pasalamatan mo sila, express mo ang appreciation mo sa kanilang buhay. Maliit na ang mundo nila. Palakihin mo ng konti kahit ngayong linggo lang. Tell them, you love them, you pray for them, and you appreciate them despite ng mga broken relationships nyo. And number 2, if you're full of regrets with the way your life has turned, the gospel of the Lord Jesus is for you. It is a message of redemption. God forgives us our sins when we repent and allows us to live by faith once again. Kung paanong si Jacob ay maraming kakulangan. He was the man who did not take charge noon. Hinayaan lang niyang magpaligsahan ng mga babae sa buhay niya. He was the husband and father who was always abdicating his role. He was the man who did not do enough. Not enough dealing honestly with his family. Not enough in leading his family. Not enough instructing his children. Not enough asserting his authority and involving their lives. Especially nung naghahasa itong si Dinah, anak niya, na nahimik lang siya. Not enough fatherly disciplines when his sons murdered the Shechemites. But now we see Jacob getting more involved. Here is the Jacob who is taking charge. This is the Jacob that we have been looking for. A man who takes care of his family, who gathers his children, and one by one, pagpapalain niya at sasabihin niya kung anong kalooban ng Diyos sa kanila. But now we see Jacob getting more and more of this involvement sa buhay nila. Oh, kung ikaw ay katulad ni Jacob, maraming pagkakamali, it's not the end of your life. In fact, Jacob his name is Israel, is pointing to the greater Israel, na kung si Jacob pinagbigyan siya, the more ikaw ay may second chance sa Panginoon. Lumapit ka kung ikaw ay makasalanan, walang pag-asa sa buhay,
At huwag mong sabihin, tapos na ang Diyos sa'yo. Tapos na yung love mo. Jacob, mga ilang oras na lang siya dito o ilang minuto, mamamatay na siya. Yet, according sa Hebrews, this was the crowning element of his faith. This was the best Jacob that we have. But you see, the best Israel that we have was not this one na naging old. There was once na true Israel, hindi niya inabot yung old age because when he was young, he learned to obey his father already. He gave his life for the ransom of his people. Binigay na niya ang kanyang buhay at the age of 33. Without old age, he already was made sacrifice for his people. Napakabait at napakabuti ng Jacob na ito or ng Israel na ito. You know, napakaganda ng verses 8 to 22. I would not want to rush it at patapos lang because very deep ang kahulugan ng pag-cross ng hand nitong si Jacob. Allow me to have another sermon on this. After all, this is my 100th sermon on Genesis. Gusto kong i-end by saying si John Newton. Nung si John Newton ay marami siyang kasalanang nagawa. At ang tingin niya ay wala na rin siyang pag-asa. Pero nung nagbebenta siya ng mga Africans papunta sa England, maging mga slaves nila, ay binisita siya ng Ebanghelyo. At nung binisita siya ng Ebanghelyo, naging pastor siya at nung may edad na, malapit na siyang hindi makakita, he spoke those words na naging immortal, pagpapakita that even on the last lap ng ating buhay, we can still utter the best words na maaalala ng mga tao sa atin. What did he say? Only two things that I remember. I am a great sinner and Christ is a great Savior. That is Jacob there. That is Israel. I am a great sinner, but there is a gospel. There is that great Savior. Huwag mong hayaan na wala kang Savior ngayong umagang ito. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this message. Salamat sa pinakita mo na napaka-ganda na usapan ng mag-apo, mag-ana, ng magtatay, maglolo dito. Pero nakita namin ang biyaya mo kung paano kumikilos. At kahit sino kaming lahat, merong ebanghelyo na nagsasabing may pag-asa sa sino man nagsisisi. Salamat pinakita mo ang bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, at nawa kami ay ligtas mo at kami ay pagkalooban mo ng biyaya na nabubuksan ang aming mga mata at nagpapasalamat kami sa ginawa mo nung nakaraan, katulad ni Jacob, but at the same time, kumakapit ng matindi at umaakto ayon sa sinabi ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.